Please stand with me, so I will be alone standing. Let me ask you this. How many of you are honest that we are in constant battle? This month, I'm in battle. This week, I'm in battle. I experience of like even my muscles, my head, my everything like collapsing. I felt it like this way. But God says in Matthew 11:28-30, come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Amen. There is nothing that we can do that God cannot do. There is nothing that there is no battle that we cannot do that when God is with us. Amen. In Jeremiah 33 says, call unto me, and I will answer you, and show you great things which you do not know. Amen. When we ask God to be with us, we can feel His presence. We can feel His peace be upon us. Amen. So, whatever battles we have, when we call upon Him, for He said, for my yoke is easy and my burden is light. Amen. Thank you for His word. I will give you all in the presence of God, and I will come and I will welcome the power of the Holy Spirit to move in our midst right now. For we are two or three are gathered in His name. There He is in our midst. And welcome, brothers and sisters, to this gathering. And may I ask Pastor James to open the prayer. Thank you. Followed by Sister Lynn. Amen. Let's pray. Loving and gracious Heavenly Father, well, thank you for this wonderful moment, opportunity that you have gathered us together in this place again with one purpose, to glorify your name, to praise you, to give you thanks for everything that you have done in our lives. So thank you for all the blessings of life. Thank you, Lord, for the good health. Thank you for the joy of life. Thank you for the peace of mind that you have given that comes from you alone. Thank you, Lord, that yes, it's another wonderful opportunity to bless your name, to praise you, to sing together, to praise and worship. And Lord, your name alone will be given the highest praise. Your name alone will be given the highest honor today. Bless every part of our service. Bless the musician. Bless the song leader. Lord, allow everyone, Lord. We pray for open heaven. God, we speak for open heaven that may all the divine favor be upon us all today, especially the message that we will be going to receive. Bless your servant whom you will be going to use as a channel of blessing. From this point of time, Lord, we will now declare that the message will be met everyone's needs in the name of Jesus. With us and gracious people, we speak for overflowing joy in the name of Jesus above
declare victory about victory. In the name of Jesus, we pray. Amen. Amen. God is good. All the time. All the time. Let's give our best to our Lord Jesus Christ to worship Him in spirit and truth. Amen. Come on, let's start. Let's start. Let's start. Let's start. We are free in this to do it because
praise you, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. I lift my hands, Lord, just lift up your hands to the coming King, to the great I am.
Jesus. We thank you, Redeemer. Your Holy Spirit is here, Father God, and also in you, moving into your echo. We thank you, Father God. We thank you. We thank you, Lord, for the goodness and mercy is follow us, Lord, all the days of our life, Lord Jesus. We thank you, Father God, your goodness. Your goodness is right after us, Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Can we give God our best clap of praise? Hallelujah. Amen. Purihin ang Panginoon mga kapatid. Are we all blessed? Amen. Isang malakas na hallelujah naman dyan para sa Lord. Hallelujah. Amen. Sabi ko nga talalagsak kayo kakabsal nga nagdadalong dito'y balay ni Apo. Amen. Are we all happy that we get to see each other every Sunday and every Tuesday and Friday in prayer meeting and Bible study tayo kakabsal? Amen. Amen. We only have one purpose. It is to praise. It is to give glory to our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Palakpakan tayo ngayon ni Apo kakabsal. There is no one being exalted as the center of this church if not Jesus. Amen. Nasaan nga ni Apo tayo ng Jesus. Okay, so let's start. And if you would remember, kakabsat, I shared the word of God last Sunday about suffering. That suffering is real. Amen? Amen. Suffering is real. And I want to share part 2 na kakabsat, and it is a series actually. So, we will find our text in the book of James chapter 1. That was our text before kakabsat. And I want to continue in another version. Yung dahil may natitirang kakabsat. And may konting twist. Alright, so, let's pray muna. Okay? Itanong tayo na o Diyos, itay ko na lang kanito, Lord, thank you for your presence. Thank you, Lord, for your touch. Thank you, Lord, for your comfort. Thank you, Lord, for your presence, for your love, Lord God. Apo nga, marandanasan niyo, Diyos. Pinibiyag ka namin ang sa Lord, thank you. And Lord, we are ready, Lord God, to be changed. We are ready, Lord, to be blessed, oh Lord. Apo, kaskararang ni Apo na tayo, Lord, meet our needs, Lord God. So you bless your word, bless your people, bless your servant. In Jesus' name, we pray. Amen. So today, my brothers and sisters, I want to speak to you with this topic na sakit nga madapanggap na. Okay? Masakit pero may purpose. Hindi ko kasi alam yung Tagalog ng purpose ka. Layunin pala. Okay. So masakit pero may layunin. Okay. And isa sa pinakamagandang pangako ng Diyos ay hindi niya tayo idadaan sa mga pagsubok ng buhay nang wala siyang layunin. Amen? Do you agree, kakabsat? Mayroong napakagandang layunin ang Diyos kung bakit niya tayo idadaan at malalaman natin yan mamaya. And I heard Sister Annaline's testimony a while back that she was like suffering or she was like battled for this whole month or last week, kakabsat. And I do believe na tayong lahat kat mapadpadas, sabasawali lang nga klase, kakabsat. Alright, so let's read verse 2, down to verse 4, and then jump tayo to verse 12. James chapter 1. Okay, read with me. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Ayan, sino dito iti may gusto ng trials, kakabsat? Of many kinds, sabi niya. Okay, in-specify ni James dito kakabsat, maraming klase daw. So, ibig sabihin, mga kapatid, at danalaklaka nga kapadasan, at damat dagiti narigrigat. Ngam, kuna na kakabsat, uray amin, akita ti pakapadasan kuna na ni James kakabsat, dapat ibilang yu amin, arag, count it pure joy, kuna na, verse 3. Because you know that the testing of your faith produces or develops perseverance. May napakagandang resulta po kung tayo ay maging matatag at hindi natitinag. Verse 4, perseverance must finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Last verse, 12, blessed is the man who perseveres under trial,
Because when he stood the test, he will receive the crown of life that God has promised to those who love Him. Amen? So, kaya ngayong araw mga kapatid, we are reminded that following Jesus, our Lord, includes what? Blessings, it includes breakthrough, anapay, it includes deliverance, anapay. Following Jesus, it includes healing, miracle, etc. kakabsat. We have miracle if we follow Jesus. Amen? But do not forget, san tayo nga lipatan kakabsat, that if we follow Jesus, it also includes pain. Adamat iti sakit kakabsat, ut-ut, okay? Ayan, kapag sumunod tayo kay Kristo, hindi tayo exempted sa mga sufferings sa buhay. Amen? Amen. Hindi tayo exempted, pero kakabsat, gusto ng Diyos at papaalalahanan tayo ngayon na huwag tayong susuko. Amen? Huwag tayong mag-quit. We need to go forward. Dapat pasulong, keep moving lang kakabsat and never surrender for the Lord. Amen? Huwag tayong sumuko. Amen? So, gusto ko lang i-share yung buhay ni King David kakabsat. When he has the battle na with Goliath kakabsat, muna kakabsat, may napakalaking tao sa kanyang harapan, pero hindi siya nagpatinag sa Goliath ngayon kakabsat dahil alam niya na sa kabila na may Goliath sa kanyang harapan, ang Diyos hindi siya susukuan. Amen? And this is our hope kakabsat, hindi rin tayo susukuan ng Diyos. Hindi niya tayo iiwan sa ere. Amen? Amen. Aging gana nga nakatanggal tayo kadagiti karkari iti Diyos. Amen. Day tamat kakabsat iti talgad tayo. Anya ba ti Tagalog iti talgad kakabsat? Talgad. Okay. That is our hope or kasiguruduhan kakabsat nga hindi tayo ipapadaan ng Lord sa mga karanasan sa buhay kung hindi natin kaya. Amen? Kayang-kaya natin. So, gawin man ni Satanas kakabsat ang lahat ng paraan para ma-knockdown tayo. Alam nyo kasi yung strategy ni Satanas kakabsat is ganito. Nuhaan na ka nga kaya nga knockdownin in one go, banugan na ka. Papagurin ka niya kakabsat. At ganyan naman ang strategy ng mga boksingero kakabsat, mga tatay, nanonood kayo ng boxing, di ba kakabsat? So, no talaga nga mates DJ kalaban kat napigpig sa DJ kalaban ng imisuna, kathaan na kaya nga knockdownin kakabsat, banugan na DJ kalaban na, di ngamin kakabsat, kasi strategy ni Muhammad Ali kakabsat. Ni Muhammad Ali, iinisin niya yung kalaban niya, tupraan niya, kukutsain niya, hanggang sa magagalit yung kalaban niya kakabsat. At syempre, kung magagalit yung kalaban, masisira yung moral mo. Okay? Hanggang sa masisira na yung disiplina mo sa pakikipag-boxing kakabsat, and then tsamba-tsambaan na kanto. Ganyan ang kaaway mga kapatid. Hindi niya tayo kayang i-knockdown, pero kung hindi mo masiputan, papagurin niya tayo kakabsat. Okay? Amen? Okay. Pero ito yung maganda mga kapatid. If we feel weak kakabsat, if we feel exhausted, agkapsot tayo, kat talaga ti panagriknam kat awanan ti nabati nga enerhiyam kakabsat. Sabi ni Jesus in Luke chapter 22:42, Father, kunana, if you are willing, let this cup pass from me. But yet, not my will, but yours be done. Ano yung sinasabi ni Jesus Christ dito kakabsat? No agpatinggan iti kabaelan tayo, meron tayong choice. Kung piliin natin, kung pipiliin natin na tumingin sa taas, tumanga di nga to kakabsat, or dumawat tayo kinaapo because God will sustain our energy. Amen? Ti Diyos kakabsat, silpuan na, dagiti kinakurang tayo. Okay? Ura naman pa'y kadagiti araw-araw na pangkabuhayan natin kakabsat, if we see that our needs is almost gone, paubos na kakabsat, humiling lang tayo sa Lord, and right after that, God will move in a mighty way. Amen, kakabsat? He will provide our very need. And again, katulad ni Jesus Christ, kakabsat, in Luke chapter 22:42, si Jesus dito, mga kapatid, alam nyo, kung pwede lang sana kung pwede lang sana, hindi na niya pagdaanan yun. Sabi niya, Father, if you are willing, let this cup pass from me. Sabi niya, di ba kakabsat? Ibig sabihin nung cup, ayan na pala, nakita na pala. Ibig sabihin nung cup is,
let this sorrow, sabi niya ganun, Lord, no kumalang mabalin apo, haan ko nga kayat nga paglasatan daytoy apa nagtuok ko. But since it is your will, let it be done. Ngem gapo ta iso ti pagayatam apo, iso iti matungpal. Amen. Alam ni Jesus Christ ay kakabsat, He knew that He will be ridiculed. He knew kakabsat nga matutupran iso na, maduyok ti bakrang na, nga mabugbog iso na natay. He knew that His disciples will disown Him in the next days to come kakabsat. Pero sabi niya, nevertheless, not my will, but yours be done. You know, brothers and sisters in Christ, in our Christian life, kakabsat, we have two choices, as I have said a while back, in every suffering that would come our way. Whether we will walk the appropriate route or we will walk in the shortcut. Okay? Pwede kang dumaan sa may shortcut or doon sa may tamang daan. Okay? Pero syempre, doon sa proper route or route, ay doon yung maraming trials. Okay? Sa proper route, kakabsat. Marami doong trials. Pero pag sinortcut mo, okay lang din naman. Pero there is no stress in the shortcut. Nakukuha, kakabsat? Mapapagod ka ba doon sa shortcut? Mapapagod ka ba doon sa shortcut? No! But, kakabsat, mai-share ko lang, I still remember noong nanganak yung hipag ko, sabi ng isang doktor, sabi is, anong gusto nyo? CS or normal? Sabi niya gano'n. Kasi nakikita ko naman na kaya niyang manganak ng normal, sabi ng doktor. So, gusto nyo ba ng CS? Okay lang din naman kung na doktor kakabsat. So, sabi ko naman sa isip-isip ko, magaling tong doktor na to, kaljay. And then, tinanong ko, pag CS po, doktora, magkano? So, sabi niya, ihanda nyo na lang yung 50 to 60,000. Ako naman kakabsat, kung titignan ko yung hipag ko, ang lakas-lakas naman niya. So sabi namin, inormal mo lang ang doktora para yung pambayad namin na CS sa'yo ay pambayad na lang namin sa mga gamot, kakabsat. Tama kayo dyan kung na-DJ nga doktor, kakabsat. At dinagdag niya pa, sabi niya, you know, ang isang nanay, gore kayo, ada disclaimer ko to, okay? Nga hangaga po nga hang ka nag-CS kat hang ka nga native care. Okay, disclaimer lang. Okay, so kung na nagamin kakabsat, you know, ang isang nanay, sabi niya, you can never experience the real benefit of giving birth kung hindi normal. Agree? Di ba nag-CS ka manang? Okay, okay. Kung na kakabsat. Okay, so saan mo nga mananam kakabsat? But I'm not saying, again, disclaimer na kapag hindi nila na-experience yung normal ay hindi na nila ma-experience yung real benefit ng giving birth, yung mga nag-CS kakabsat. Siyempre, depende pa din sa sitwasyon. Kung may high blood ka, may sakit sa puso, anapay kung hindi mo kayang i-normal, ganon. Basta case to case lata, pero yun kasi yung sinabi ng doktor, kaya sinasabi ko lang din. Okay? So, sa mo kanulang ma-experience ipudpud no nga benefit ti agbalin ananang no aganak ka iti normal. Because you have experienced the legitimate pain. DJ kano kakabsat. Itaas nga ang kamay ng mga normal dito. Normal na nanganak. May sa? Dua? Ay, dua. So CS kayo am amin? Normal? Oh, wow. Okay. So, kung nakatay na padasam tipudpudno nga sakit kan ut-ut ka, no? Siyempre, no CS at epidural, di ba? No, gamin no normal ka, no talaga nga na ut-ut, but nevertheless, kakabsat, whether it is CS or normal, na ut-ut latamot, di ngamin kakabsat, okay? Okay, so, agisem man, dagijay naganak iti normal, kakabsat. Agiyahan nga naganak iti normal ang agisisem, okay? Yung mga nanganak ng normal, mai-explain nyo ba yung ut-ut nga nariknayo, nanang? No, di ba? Kasi DJ kano ti pudpudno nga essence ti agbalin ananang ayaten nakakabsat. Okay? Ngam disclaimer tayo kung naktatayan, oray CS ka na ut-ut lata. Okay, agsubli tayo. Okay, so you have a choice. Okay, so whether you go to the shortcut or you go to the appropriate road. But remember, kakabsat, ni Jesus ayatan nga kakabsat, Jesus knew His destiny.
already before it will come, kakabsat. Sakbay pa nga mapasamak, amo ni Apo es Jesusen kakabsat, no anya ti mapasamak ken kuana. But, kitain nyo kakabsat, He chose the appropriate route. Because, kakabsat, uray no nasakit, wano narigad dyan nagpadasan na, it is purposeful, kakabsat, even though it is painful. Sa mulagayang maala, DJ, agpaypayso nga nanam na ayaten nga kakabsat, no surutom, DJ, insagana ti Diyos nga apagiso nga dana, apag naantayo ayaten nga kakabsat. Ngam no limagtuka, napang kay Jebanger nga tambak, nakadanon ka matagpayso ang mamisa magigya good experiences, di ngamin kakabsat. Okay? Anya, napas masamak, sister. Hay, no, kumain-may ka kumadre, kung kunayo madijay na ta. Malagip ko man ni mamang kun kakabsat. Kuna na kadagya kakasinsin ko kat. Si mangpid gamin di hawayana, di ami, tatan intugot na. Aya ba na digya kakasinsin ko, ken digya kakabsat ko. Intayon kat si mangpid di hawayana, kasi kasyan. De, handa nga imay, in kami agapas, kasyan. Wag na tayong pumunta, tayong kami latamakianin kasi di ko nada. And then, ako yung dinala ni mama. Tatan kakabsat, simangpit kami amami na nagdadanon kami di balay. Kat nakabulibol, dagay kakasinsin ko titig, duduwa nga lata da nga irek. Okay. Tatan kakabsat, kunana ni mamang kadakwada. Kunak ngamin kada kayo, kunana nga kasi ni mamang kayo. No kumaimay kayo si murot kanyak da kayo amin kunana kaslakin ni manang yu kunana siya di bagbagana kasla kumakin ni manang yu di kumada sigwa $1 kayo kunana nga kasya kaabsan kat manok na bulibol dasig dudwa nga lata kakabsat kat manulat sukat ti dolyar ini 25 pesos salang ini tapos kunana tapta umapkapal kay kin ni manang yu kunana nga kasya kakabsat di kumangit adati $1 yo panana so kasi tayo no maminsan kakabsat we miss kakabsat mamisan tayo dagi jay opportunities kakabsat mamisan tayo dagi yan nagpipintas nga istorya iti biyag agsipod ta pinili tayo dagi ti shortcut awan iti essence na kakabsat wala tayong kwento sa buhay because we have chosen the shortcut. Amen. Ngam no tayo na tayo, ngam no sinurot tayo kakabsat tayo insagana iti Diyos nga pagiso nga dalan, nga pagnain tayo kakabsat, kat nakadanon tayo dyan, dala-dala natin yung maraming magagandang kwento. Amen. Dahil napatunayan natin na habang tayo ay lumalakad sa damang daan, ginagabayan tayo ng Lord. Amen. Palakpakan tayo maniti Apo kakabsat. Ni Jesus Christ kakabsat, no kumalang kayat ni Jesus ti shortcut, idi, baka kaya't na kumamit, kakabsat. But since He knew that His destiny, the purpose of His destiny is for the salvation of humankind, mas pinili niyang maghirap. Hallelujah. Amen. So if you have a greater purpose, then you have a greater test. Laglagi pa nyo deta, kakabsat. No dakdakal ti insagana ti Diyos a plano ken panggap na tabiyag mo, ekspektarem mat kakabsat nga dakdakal ti pagsagabaam wenno pagdalanam iti biyag. Amen. So, siya kakabsat, struggle na kiti health ko, tiladan, agong kasjay. So, ada ko mapay ti arami din dati agong ko ngam, hangko pa lang yung patuloy kat siya ti mga sabaton Sunday ko nakat magaraw di agong ko kat hanak tumakaunin. So, something like that kakabsat. Gamin kat 5 times a day nagdardaring mo kakabsat. So, insimpada mat dito agong kunada idin kalkalpas na kunada hangkan tupulosan nga dardaringo kunada after 2 days kakabsat nagdaringo nga ingana tatta inaldaw. So God is good luck ta. Okay? Matinding pagdadaanan kakabsat. Amen. Talaga naman yan mga kapatid, pag matindi ang destiny na inanda ng Diyos, mag-expect tayo ng mas matinding pagdadaanan. Why kakabsat? Tignan natin ito kakabsat. Alam nyo ba itong place na ito, kakabsat? Yan, Gethsemane. Okay. Alam nyo ba kung anong meron sa lugar na ito, kakabsat? This is the place where Jesus prayed and where He was arrested before His crucifixion. It is where Jesus experienced the extreme agony na uray lang nga nag-sweat isunay ti drops of blood. There are many better places than Gethsemane. Okay? But what is the reason behind why Jesus chose this place? Okay?
Because there is a great message that must be revealed to us Christians. Sa Gethsemane kakabsat, dito sa lugar na ito'y ti pagtubuan tinakad adu nga ulibo, iti Israel kakabsat. Pasok po kayo mga tita, kamin. Alright. Napakaraming olive tree dyan sa Gethsemane. At yung olive tree, namumunga yan ng olive fruit, tama? At yung olive fruit, pinipigayan para mag-produce ng olive oil. Amen? At saka yung olive oil na yan yung pinakamahal, isa sa pinakamahal na klase ng oil. So thank you, Diyan, nag-sponsor ti olive oil may Jenny, kakabsat, ng thank you, Lord. Deta nga olive, kakabsat, makrushed isuna, mapespes ayatan nga kakabsat. Amuyo ayatan nga kakabsat, you can only get the benefit of the olive fruit if you crushed and press it. Gets, kakabsat? No saan mo nga pisitan, no saan mo nga rimitan, deta yung olive fruit, haan nga rumuar di jilana. Hindi lalabas yung oil, kakabsat. Same as true with us. If we are not pressed, if there is no pressure applied in us, then the oil that comes from God will not be produced in us. The oil will never come out unless we are crushed, kakabsat. Anointing will come out when we are pressed. Habang tayo ay idinadaan sa mga maraming pagsubok, doon din tumatag ang ating pananampalataya. And the more we are being tested, the more we go deeper to God. And the more we go deeper to God, the more we become anointed. Amen! Hallelujah! Iso nga saan mo nga ibagbaga nga anak nagasat nga tao, hamoy bagbagat kasjay. Tasyak ti pagtransyentan dagiti panubok ti biag, hamoy bagbagat kasjay nga nagasat. No sika ti pagdagusan dagiti panubok iti biag. Kasi kunana dito'y kakabsat, the more testing will come, the more we are being crushed. The more testing will come, the more we are being pressed. Amen. Ito yung testimony ni Apostle Paul kakabsat. Sabi niya, 2 Corinthians chapter 4, verses 8 to 9. Sabi niya, we are pressed on every side, but not crushed. We are persecuted, but not forsaken. We are perplexed, but not in despair. Struck down, but not destroyed. Kakabsat. Dayta iti testimony ni Apostle Paul. Ayaten nga kakabsat. Piniga tayo ng maraming pagsubok, pero hindi tayo natinag. Sabi ni Paul, dinurog tayo pero hindi tayo nawasak. Amen. Lumubog tayo pero hindi tayo nalunod. Dahil, uray pa ni Kristo kakabsat, pinagpapanawan ta ni Apo Jesus, ngam saan nga binaybayan isuna ni Apo tayo nga Diyos. Amen. Amen. Agsipod kakabsat, takayat iti Diyos nga i-develop na kada tayo, iti kinatibker dito'y kaunggan tayo every time we are being crushed kakabsat. Why? What is the reason why God allows us to be pressed and being crushed, kakabsat? In Psalms chapter 1, ayatin nga kakabsat, verse 3, sabi doon, bayamlat ta, kuna ni Apo kakabsat, bayamlat ta, so their faith will flourish, tapnon iti pamati dakat rumang paya, kuna na ni Apo Diyos kakabsat, that even in the midst of drought, they will bear much fruit. Amen! Palakpakan tayo man iti Apo kakabsat. Amen! Kunana, uray man pa'y panawan ititikag kakabsat, agbunga da itinawadwad unay. Dayta iti panggap iti Diyos, ayatan nga kakabsat. Balikan natin yung verse 12 kakabsat. Sabi sa verse 12, blessed is the man who perseveres under trials, because when he has stood the test, he will receive the crown of life that God has promised to those who love Him. Amen. We will receive the benefit of that suffering. Pakitaas nga yung kamay ng mga nanay. Sorry mga tatay, makaka-relate pa rin kayo dito, pero gusto ko lang yung mga nanay. Itaas nga nyo yung mga kamay ng mga nanay. Okay. Ang question ko po is this, di ba masakit ang mga anak? Pero bakit gusto nyo pa ding mga anak? Alaman, di ba nasakit yung aganak kakabsat? Ngam kaya't yulap taman. What is the reason behind kakabsat? Ha? What is the reason behind? Actually, meron ngang naka-5, di ba? Merong naka-11, may naka-12. Naragsak, dalat tamat kakabsat. Masaya pa din sila kahit na masakit ang mga anak.
Kasi nga po, kakabsat, after giving birth, there is joy. Amen. At the benefit na oray na sakit. Amen. Mapadasak to matya. Ganak ka. Tunod si Kugang. Mapadasak to dito. Magbagak dito yung kakabsat. Mapadasak to may benefit ya. Ganak. Amen. Amen. Joy na kon. Joy to pa'y timariknak. Tunod ganak ka. Amen. Thank you, Lord. Ala ka din na po. 11 years old. Okay. Lastly, kakabsat, I just want to ask you, do you know the reason why the Israelites delayed for many decades in the wilderness, kakabsat? May purpose ang Diyos dyan, kakabsat. Tirason kakabsat, no apay nga ni Apo Diyos kat in delay na ida, when in baybayag na ida, di wilderness, uray mat no basol, dalata matanatang kanti ulo da kakabsat. Actually, they are able to travel the distance between Egypt to the promised land in 40 days. Isang buwan lang sana na mahigit, kakabsat, but God allowed them to travel for 40 years, kakabsat. Ganun siya katagal. In delay ti Diyos ida, kakabsat. Tirason na, gaputa inturong na ida, kadagiti adayo nga ruta, kakabsat, is this. Especially, ijayanti unag iti 10 years of their, first 10 years of their journey. Talaga, met kakabsat, amuyo gamin, ijay way da, in their way, kakabsat, kadagiti pagnaanda nga shortcut, kakabsat, nakapwesto ijay dagiti, nakaadu nga pagarian nga mabalin nga manggubat kadakwada. And that time, the Israelites is not ready yet, kakabsat. They do not have military forces, awan ti puwersada, kakabsat. Iso nga ti Diyos, inruta na ida, kadagiti adayo nga lugar, tapno maliklikan da, kakabsat, dagitoy nga pakadadaelan da, ayatan nga kakabsat. Kaya nga, kapag ang Diyos, kakabsat, dinedelay tayo minsan, alam, maawat akon, kakabsat. No, abay 11 years matlagan katawampay, okay? Hindi ibig sabihin na pinaparusahan at pinapahirapan tayo ng Diyos, mga kapatid. Meron siyang plano, amen? At yung planong ito ng Diyos ay para ilayo tayo sa anumang kapahamakan. At yan ang totoo, kakabsat. At kung minsan, nagagalit tayo sa Lord, nagbayagmat lang ganan. Kasi, saan tayo nga masiputan, kakabsat? Pero relax lang, kalma, kakabsat. Aday ti rason kan purpose iti Apo na apay nga in delay na. Amen? Saan mo nga pampanunutin nga dusdusan na kay ti Diyos? Saan mo nga pampanunutin nga parparigatan na kay ti Apo, kabsat? Aday ti napintas nga plano na. Amen? Aday ti plano ti Diyos, saan mo lang nga masiputan? Bakit? Kasi dinadaan ka ng Diyos sa tamang ruta. Amen? At dapanggap na, ayaten nga kakabsat, nasakit nga, at dapanggap na. Iso nga tatang nga malam, kakabsat, damagak man ah. Sino dito yung may gusto ng pain? Sabi natin kanina, di ba, kung may sakit, there is joy of the pain, di ba? After the sorrow, there is joy after the pain. After the sorrow, whether we like it or not, kakabsat, we do not want pain, di ba? Okay, tama? Ti tao saan na kayat ti sakit when ut ayaten na kakabsat. Pero, our acceptance to pain can be determined upon the reason and purpose. Sa muntulang ma-appresyar ti ut-ut ken sakit no maawata mon di panggep na. When no anya ti kayat na nga sawen ayaten nga kakabsat. Nagigets? Sampul lang para maintindihan ninyo. Maturog ka. Tinungpa na ka di kabsat mo. Pak! Kunana din nagpigsa, di ba? Ang sarap-sarap ng tulog mo, kat urela na bariwen-wen, detariknam. Ano ang magiging reaksyon mo? Makaungat ka, agpapada tayo, masuron tayo, dimet, kakabsat, maiinis ka. Apay nga tinungpanak, bakit mo ako sinampal? Nakaimas titurog ko, ragadjeng ka nga si Bibiyaga. Di ba makaungat tayo? Kasjetirik na tayo, kakabsat. But, tatanungin mo kung ano yung reason niya, bakit kanya sinampal, di kami? Kasi maiinis or magagalit ka. At, no iti sungbat, deje kabsat mo, kadeje tanong mo, nga apay nga tinungpanak, no tin sungbat na kayo ka, it's a prank, nya mariknam, sigurado sasampalin mo din. Kasi ayaw mo yung rason niya. Gets? Pero kung ang sinagot ng kapatid mo doon sa tanong mo kung bakit kanya sinampal ay, Kuya! Natapos sa board exam! Anyat mariknam tong paem ka, di kabsat mo? Haan!
Makipagragsak ka pa ya. Magsasaya ka. Woo! Thank you, ading tarin. Nak ko na pa ya. You can only determine the benefit of pain if you know the reason. Hallelujah! Nagagets na. Okay. Kasi matatanggap natin yung pain. Okay lang. We can accept that there is pain, kakabsat. Basta alam natin na may layunin yung nangyayari. Amen? Okay lang nga, dasakit kakabsat. Basta di may pasamak at purposeful. Amen? Everything that is happening is acceptable as long as there is a divine purpose, kakabsat. Amen? Aging gana nga maawatam, nga dagiti paspasamak, iti biyag mo ket adda plano iti Diyos. Saan kan to nga agatras, saan kan tumet nga maupay, ket saan ka nga agquit. Amen? Because in the end, you will receive the benefit. Amen? Palakpakan tayo maniti Apo, kakabsat. Amen? Sabi ni Apostol Pablo, Romans chapter 8, verse 18, I reckon, sabi niya, that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed. Ito kasi ang puso ng Diyos. Laglagipen nyo, kunana, dagiti pa nagsagaba nga masagsagrapyo, ti agdamahaan, pulos ang maipadis, ti rag-o, ken ragsak, kalpasan ang mapagbalay gyam dayta. Kunana kakabsat, the glory which shall be revealed. Kunana, iso nga kunana ni James, blessed is the man. Nakagasgasat ti tao nga makapagtakder kat mapagbalaygan na dagiti amin akapadasan iti biyag na. Agsipod that he will receive the crown of life na inkariti Diyos ken kuana. Amen, kakabsat. Laglagipen tayo, ayaten nga kakabsat, hindi lahat ng nakakapagtapos sa pagsubok ay pinagpapala. Okay? Ang pinagpapala, yung mga nakapagtiis, yung mga hindi nag-shortcut, those who followed the real process, yung mga lumakad at sumunod sa tamang proseso, dagijay nakapag-undur, kakabsat. And if you want to know the secret how to survive in the test, amoyo kakabsat, ti sikreto, allow to remember all the good things that God has done in your life. Nagsamit a panunutin, ti kinaimbag iti Diyos. Amen? Padasam nga lagipan, kakabsat, no lagipam lang kumati kinaimbag iti Diyos tinaglabas, then our strength will be renewed. Mapapigsa tayo, kakabsat, mapabaro dagiti pigsa tayo, kan umdas ang makapagtultuloy tayo because that is His promise, brothers and sisters. No malagip mo, kakabsat, ate kat may bagak lang, I love the music team, okay? I love the members of the music team, but it is not the main reason na kung wala ang music team ay hindi ako makakapagpuri sa Lord. Uray no awan ti music team, kakabsat, no laeng lagipet ti kinaimbag iti Apo, nga inlapaw nak iti Apo Dios, iti unag ti pitong atawan ti panagyan ko ti kakabsat ay na. No istorya ay kumalang ti puun kinrugina, kakabsat. Hantayo malpas ingana umay nga Domingo. But then, umdas day jayan, kakabsat, nga mga kapagyaman nak kini Apo, kakabsat, at makapagdaydayawak ken kuana. Uray laeng iti anges, kakabsat, ken baro nga biag nga inted iti Apo tatangal daw, umdas day jayan nga agyaman nak ken kuana. Amen. Kadagdaydayawak iti Apo. But thanks God, kakabsat, adala dagiti music team nga mangnayon, kakabsat, amang papintas iti panagdaydayo tayo iti Apo. Amen. Amen. Hallelujah. Palakpakan tayo man iti Apo, kakabsat. Sometimes, brothers and sisters, tipan nakapadas tayo should not be determined by our history. Our test must be determined by our destiny, kakabsat. No anya iti panggap iti Diyos ken ka. Saan tayo nga lumaslasat kadagiti kapadasan ti biag gaputada dagiti naglasatan tayo kadagiti naglabas. Haan, kakabsat, ngem mapagbalagyan tayo dagiti kapadasan ti biag agsipod ta makita tayo iti plano ti Dios nga agururay kada tayo, kakabsat. Sabi ni detoy, kakabsat, kitain tayo detoy last slide. Kuna dito kat pain will make us better. Baba. Pain will make us better, not bitter. Kuna na kakasye, kakabsat. Awan siguro tayo bangko. Okay, kan naglagipen tayo, kakabsat, in Psalm chapter 30, verse 5, for His anger is but for a moment, but His favor is for life. Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Amen. Palakpakan tayo maniti Apo, kakabsat. When naut-ut iti agdama, ngam kalpasan nga agbalaygi tayo, kakabsat, sukatan iti Diyos, iti binig nga rag-o ken ragsak. Amen.
Pain is sure, brothers and sisters. We will experience it for sure. But God will make our faces smile after the pain. Amen? Madamag ko lang kakabsat, tatangal daw, anya dadagiti paglaslasatam nga sakit, ut-ut, wenno kapadasan iti biyag. Anya dadagiti saan mo nga maawatan, amambas pasaram iti agdama kakabsat. Today, we cannot ask God to escape from the pain nga how do I say it, nga maka-escape tayo, tayan tapin nga dandanasan tayo kakabsat. But one thing is for sure, we can ask God of His supernatural strength to overcome the pain, kakabsat. Dahito iti aramidan tayo manitat na kakabsat. Saan ko amo, no anya dagiti pagdaldalanan nyo, when no mapadpadasan nyo. Nga mabalin tayo ti umawag iti Diyos kakabsat. Tapno nitad na, iti na isang sangayan nga pigsa, katapno mapagbaligyan tayo dagito yung nga ut-ut iti biyag. Amen? Amen. Pwede po ba tayong tumayo kakabsat? Amen. Ilocano. May we sing this song, and after singing this, may I ask our dear Pastor James to close us in prayer and give us the benediction. Nagsamit a panunutin iti kinaimbag iti Dios kakabsat. Ni Apo, insalakan na tayo, sinulbar na dagiti problema tayo, insabet na dagiti amin nakasapulan tayo, inagasan na dagiti marikrik na tayo. Amen? Hallelujah. See. Ita panunutin kinaimbag ti Diyos Kanya
exam, kailangan pasuksok. Pasok-sok yan. Pag hindi ka marunong magpasuksok at sumabay sa flow, hindi ka papasa kahit ang galing-galing mo. Sukli ka naman at magbabayad ka na naman ganito. Okay? To cut the story short, kailangan naman magbayad kasi yung kasama ko, yung pastor din, ang pribenta ng 100 pesos. 25 years pa. So, nakuha ko ang aking driver license na hindi ako nag-exam. So, motor dito, drive. Hindi tulad dito na kahit konting mga linya, may ibig sabihin, priority, like this and like that. Kami nagmumotor, kunting na akong namatay, buti may helmet. Yung hindi ako aware sa junction, ang bilis-bilis, tapos junction pala, tapos ganito, yung hindi lang mag-cut. Alam mo yung single motor, delikado rin yun. So, bumagsak ako, nagbuyas yung motor. Kung wala akong helmet, Butay. bagsak. Kuha niyo yun, kung minsan gusto natin sure na ayaw natin. Yung mga negative na ibubunga pagka ayaw natin. Bigla-bigla gusto natin maging principal agad. Ayaw hindi pa tumaan sa picture na gano'n. Ang uli, oo nga, kung minsan nahihirap intindihin bakit dumaranas tayo ng ganitong mga challenges at pagsubok sa buhay. Hindi natin na alam po natin yung kwento ng eagle. Alam niyo po ba yung eagle na ang hinihintay ng eagle para makarating sa taas ay yung malakas na hangin. Para kanyang kukontrahin, susubahin, At doon sa malakas na hangin siya magpapatagpo para siya yung kanyang daanan para siya makapunta sa mataas. So yung picture doon ng hangin ay yung mga problema, struggles, problems sa buhay. Hirap naman, parang hirap intindihin na consider it pure joy. Parang papalakpak tayo kasi may blessing, may problema na naman dahil ang problema na yan ay blessing. So, ngayon, salamat sa mensahe dahil tayo na paalalahanan na ang lahat ng mga problema, anumang klaseng pagdadaan ng test ng buhay ay may purpose at magandang purpose ng Lord para sa mga yan. Amen? Hallelujah. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat. Sana pakayamang biyaya, mensahe, nagdala sa amin, napalakas kami na para harapin yung mga maraming test sa buhay. Totoo nga po, Panginoon, na kuminsan pakiramdam namin na parang wala kaming kakayahan, wala kaming energy, parang walang saysay, yung aming ipinaglalaban at kung ano-ano man. Panginoon, salamat sa araw na ito dahil nalaman namin na ang aming laban ay hindi lamang laban na kami nag-iisa, kundi kasama ka sa aming mga laban. Anumang mga tawag at pagsubok na aming hinaharap ay meron kang magandang hangarin at purpose sa aming mga buhay. Ano man yung mga parang napakadilim at walang saysay sa mga buhay namin, Panginoon, ay may malalim na purpose. Ito pala ay balito. Ito pala ay isang blessing na pinapaabot mo sa bawat isa sa amin. Lord, gamitin mo ang lahat ng mga mensahe ito na lahat ng mga pagsubok, mga test sa buhay, pagdadaanan at pinagdadaanan namin na gawin kaming magiging mature na mature sa aming pagpapatuloy na sa pagsunod sa iyo. Magpalain mo ang bawat isa, magpalain mo ang bawat pamilya na napaparito. Ang aming mga ibang kasama na hindi nakatalo ngayon. We speak blessing upon them all, Lord. Thank you, Lord. Napapatuloy mo po kami bigyan ng
patuloy na kalakasan. Lunes na naman bukas. Dinideklara namin ang bagong kalakasan. Panginoon, punuin mo kami ng energy na gagaling sa iyo. Yung mga mahirap mga tulog, bigyan mo sila ng kapayapaan sa isipan. Yung mga nabubuluhan, nagbubulihan, ikaw ang nagsasabi, come to me all of you who are carrying heavy load, and I will give you rest. We speak rest from you. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Dahil today, napagkanalan namin na ang lahat ng mga bagay-bagay na aming hinaharap, naintindihan man namin o hindi, sila'y may purpose ka dahil you have said in your word na and everything, you have purpose in it. Hallelujah, hallelujah. Again, Lord, we bless you. Thank you. Lahat, binabalik namin ang lahat ng pasasalamat. Pinakamataas ng pagpupuri sa iyo lamang namin. Binabalik at binibigay. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We give you all the glory and honor and thanksgiving. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We bless your name. We give you all the glory and honor. Giving you back all the highest honor and thanksgiving. Thank you for your love, for your mercy. Hallelujah. Thank you for your loving kindness. Bless our family, bless our children, Lord. Bless our relatives, Lord. Yung mga hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon. Bigyan mo ng daan para masumpungan ka nila. We bless your name. We bless your name. Thank you, Lord, and thank you, Lord. Thank you, Lord, and thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of the Father and the presence of the Holy Spirit, we declare that it may remain in our heart and will abide in our life, in our family, not just today, but forever, ever, and ever. Amen and amen. Happy